Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nagsasalita kami ng live mula sa Jerusalem. Ngayon ay alas 6 ng gabi dito sa Jerusalem, 1:00 ng hapon ayon sa oras ng Brasilia. Makikita ninyo dito na gabi na sa lungsod at, gaya ng nakikita ninyo rin, bahagi ng lungsod ay napapalamutian na para sa Pasko. Nagsasalita tayo ngayon tungkol sa ika-17 araw ng Disyembre. Ibig sabihin, kaunti na lang, nagsisimula na ang mga pagdiriwang ng Pasko dito sa Jerusalem at sa buong banal na lupain. Kaya napapalamutian na ang lungsod. Pag-usapan natin sandali ang kalagayan ng Jerusalem ngayon at pag-uusapan din natin ang isang napaka-kontrobersyal na paksa na taon-taon ay lumalabas tuwing panahon ng Pasko na ito ay, ano ang pinagmulan ni Jesus? Ipinanganak si Jesus dito sa rehiyong ito, partikular sa Bethlehem. At laging may mga diskusyon. Kung si Jesus ba ay Hudyo? Si Jesus ba ay Palestino? Ano nga ba si Jesus? Kaya ngayon, sasagutin natin ang tanong na ito at iba pang mga katanungan. Binabati ko ng shalom ang mga bagong dating. Maria de Fatima, de Hasi, Shalom, Marcos, Neuza, Jose Mario, Rosimere, Raquel, Shalom, Shalom. Kaya magsimula na tayo. Kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang unang bagay na siguro napapansin ninyo ay napakatahimik ng lungsod. Makikita ninyo, may mga taong naglalakad sa likod. Nasa pangunahing kalsada ako ng Jerusalem. Itong kalsada na nakikita natin ay ang kalye King David, ang kalye ng Haring David. Isang sikat na kalsada dito. Malapit lang tayo, mga 10 minuto lang ang lakad mula rito. 10 hanggang 15 minuto papunta sa lumang lungsod. Nasa isang sentrong lugar tayo, kaya makikita ninyo ang mga sasakyan. At makikita rin ninyo na maraming tao ang dumadaan dito para magpa-picture kasama ang Christmas tree. Ang Christmas tree ng ANCA ng Inca, gaya ng tawag namin dito sa Jerusalem. Kaya nandito tayo sa isang mahalagang Kristiyanong complex. Isang complex ng noong 1838 ito itinayo. Isa itong Kristiyanong complex, pero nagpo-promote sila ng mga aktibidad para sa lahat ng relihiyon. Kaya sa praktika, isa itong interrelihiyosong complex. Mga Hudyo, Kristiyano at Muslim ay nagtitipon sa lugar na ito. Tradisyon na dito ang magdaos ng Christmas Bazaar at magdekorasyon tuwing Pasko. Dahil dito, nagdesisyon akong gawin ang live natin. Mag-uusap tayo tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Pasko at sa kapanganakan ni Jesus. Dito natin gagawin, kaya dito, dekorasyon, ilaw at Christmas tree. Pero ang pinaka-importante sa Pasko, mga kaibigan, ay hindi si Santa Claus. Pwede kayong maghanap, hindi ninyo makikita si Santa Claus dito. Ang pinaka-importante talaga sa Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus. Si Jesus ay ipinanganak mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Malapit lang dito sa Jerusalem, sa isang lungsod na tinatawag na Bethlehem. Sa totoo lang, may mga video kami dito, ilang mga video sa channel na ito na nasa Bethlehem. Mga video na nagpapakita ng lugar ng kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem. Pagkatapos ng live, makikita at mapapanood ito ng gustong maghanap. Hindi tayo makakapunta sa Bethlehem para mag-film ngayon dahil sarado ang hangganan papuntang autoridad ng Palestina. Kung papayagan ng Diyos, pag nagbukas ulit, pupunta tayo at mag-film para ipakita pa ang iba. Habang naghihintay, babasahin ko muna ang mga komento ninyo. Kaya, ilang bagay lang para sa mga hindi pa updated nitong mga nakaraang linggo. Nanganak na ako, kaya bumalik na ako sa dati, kaya nanganak na ako. Benjamin Ziva ang pangalan niya. Mabuti ang kalagayan niya at ng asawa ko na nasa hukbong sandatahan pa rin. Nakauwi siya dito sa bahay. Nagdiwang siya ng Hanukkah, 2 gabi ng Hanukkah dito sa bahay. Pero dumating siya, nagpalipas ng 2 gabi ng Hanukkah dito sa bahay at bumalik din. Ayos lang kami, salamat sa Diyos. Pero ngayon ay alas 6 at 4 na minuto ng gabi dito sa Jerusalem. Kaya tuwing Pasko, taon-taon pinag-uusapan ang kapanganakan ni Jesus. At lumilitaw ang tanong, si Jesus ba ay Palestino o siya ba ay Hudyo, Israeli, Hebreo? Maraming terminong ginagamit kaya minsan nalilito ang mga tao. Eksakto kung ano si Jesus, saan ipinanganak si Jesus, paano siya ipinanganak. Dahil ang totoo, sa panahon ngayon, habang ako'y nakikipag-usap sa inyo, sa panahon ngayon, ang Bethlehem, ay kabilang sa autoridad ng Palestina at ang mga taong ipinapanganak ngayon sa Bethlehem ay mga Palestino.
Ang tanong ay hindi iyon ang realidad 2,000 taon na ang nakalipas. 2,000 taon na ang nakalipas, ang Bethlehem ay kabilang sa rehiyon ng Judea. Napagpasyahan kong mag-leave dahil sa kasamaang palad, ginagamit at ginagawang politikal ng marami si Jesus. O mas masama pa, may mga tao na sinusubukang gawing politikal ang Biblia at baguhin ang Biblia. Mga kaibigan, lahat ng sagot tungkol sa kapanganakan ni Jesus o karamihan ng mga sagot tungkol sa kapanganakan ni Jesus, may pinagmumulan tayo, ang mismong Biblia. At lahat ng pag-uusapan natin ay nakabase rito at sa mga tekstong historikal, mga sinaunang teksto. Pwede nating kunin si Flavio Josefo, pwede nating kunin ang mga tekstong Romano tungkol kay Jesus at sa rehiyon, mga sinaunang census. Marami tayong mapagkukunan ng impormasyong historikal at arkeolohikal, kaya marami tayong pinagmumulan, impormasyon. Pero talaga namang ang pangunahing kukunin natin tungkol sa kapanganakan ni Jesus ay ang Biblia. Ayon sa Biblia, malinaw kung sino ang ina ni Jesus. Maria o sa Hebreo, Miriam. Iyan ang orihinal niyang pangalan, Miriam. Si Miriam ay isang Hudyo at nagpakasal siya kay Jose. Si Jose ay mula sa tribo ng... Alam mo ba kung anong tribo siya kabilang sa 12 tribo ng Israel? Sino ang nakakaalam ng kanyang tribo? Pwede mong ilagay dito sa ibaba. Sige, tama. Binabasa ko dito. Tama ang inilagay ninyo. Si Jose ay kabilang sa tribo ng Huda. Humihingi ako ng paumanhin kung mahina ang tunog. Pakiusap, lakasan ninyo sa inyong bahagi. Magsasalita ako ng mas malakas, pero wala na akong ibang paraan para palakasin pa ito. Kaya, para sa lahat ng naglagay dito sa mga komento, si Jose ay mula sa tribo ng Huda. May mga taong bumubusina sa likod dito, kaya si Jose ay mula sa tribo ng Huda. At noong panahon ng kapanganakan ni Jesus, kaunti bago ipanganak si Jesus, nagpasagawa ng senso ang mga Romano. At bawat isa ay kailangang bumalik sa kanilang pinagmulan na lungsod, sa pinagmulan na lungsod ng kanilang pamilya, at si Jose ay kailangang bumalik sa isang lungsod sa Judea na tinatawag na Belem. Kaya mga kaibigan, pwede natin kunin ang Biblia dito. Lucas, Kabanata 2, Talata 4. Magbabahagi pa ako ng maraming mga talata mamaya. Para sa mga gustong magbasa, magbahagi, o magpadala ng mga talatang ito sa mga kaibigan, o pwede ring ipadala ang live. Kaya si Jose ay umalis din mula sa Galilea, sa lungsod ng Nazaret, at pumunta sa Judea hanggang sa lungsod ni David na tinatawag na Belem. Ang Belem, kilala ito pati na rin. Hindi ko alam kung narinig nyo na ito. Kilala ito bilang Belem ng Judea dahil may higit sa isang Belem noong panahon ni Jesus. Mayroong Belem ng Judea at mayroon ding Belem ng Galilea. Nilinaw ng Biblia kung saang Belem ipinanganak si Jesus. Mayroon din tayong Belem do Pará, Brazil. Kaya higit sa isang Belem ang meron tayo. Shalom sa lahat ng taga-Belem do Pará. Kahit maganda ang inyong lungsod, sa Belem ng Judea talaga naganap ang kwento. Kaya, bumabalik tayo sa 2,000 taon na ang nakalipas sa tinatawag noon na rehiyon ng Judea. At higit pa roon, mismong mga Romano ang tumatawag sa buong lugar na ito bilang probinsya ng Judea. Kaya, si Jesus ay ipinanganak na parehong mga magulang ay Hudyo. Ang kanyang ama ay mula sa tribo ng Buda. Ipinanganak siya sa loob ng probinsya ng Judea sa isang lungsod ng mga Hudyo. Parehong ang lungsod ng Bethlehem, ang lungsod ng Nazaret, at pati na rin sa totoo lang ang Capernaum ay mga lungsod na karamihan ay mga Hudyo ang naninirahan. Dahil dito, ipinanganak, lumaki at namuhay si Jesus ayon sa tradisyong Hudyo. Buti na lang at malinaw ninyong naririnig dahil may ilan sa inyo nagsabing maayos ang tunog. Ipinanganak siya sa tradisyong Hudyo. Pwede pa tayong kumuha dito ng iba pa. Magpatuloy tayo sa Lucas Kabanata 2, Talata 21 na nagkwento ng pagtutuli kay Jesus. Tinuli si Jesus sa 8 araw. Sinabi ito sa atin ni Lucas, at ito ay isang tradisyong Hudyo. Ginawa rin ito ng aking mga anak, kaya ang aking mga anak, simula sa 8 araw, maaari na silang tuliin. Karaniwan, ginagawa ito sa 8 araw kung malusog ang bata. Kung may problema sa kalusugan, maaaring ipagpaliban ito kung kailangan. Kaya, alam natin yan. Kaya,
Ipinanganak siya sa isang lungsod ng mga Hudyo, tinuli bilang Hudyo, at ipinakilala rin siya sa templo. Alam din natin ang bahaging ito sa Biblia. Nang umabot si Jesus ng 40 araw, ipinakilala siya sa templo ng Jerusalem, na isang templo ng mga Hudyo. At sa totoo lang, ilang beses din niyang bibisitahin ang templong iyon sa buong buhay niya. Mayroon tayong kilalang kwento na si Jesus, noong siya ay 12 taong gulang, ay pumunta sa Jerusalem kasama ang kanyang pamilya para ipagdiwang ang Pesa, ang Paskwa ng mga Hudyo. Siya at ang buong pamilya niya ay pumunta sa Jerusalem para magdiwang at nagsimulang bumalik ang pamilya papunta sa rehiyon ng Galilea. Umalis sila mula sa Judea. Ang Jerusalem ang kabisera ng Judea at bumalik sila sa Galilea. Sa kanilang pagbalik sa Galilea, nang mapansing nawawala si Jesus, bumalik ang mga magulang niya at natagpuan siyang nakikipag-usap sa mga pantas ng batas na namangha sa kanyang karunungan. Nangyari ito noong 12 taong gulang pa lamang si Jesus sa templo ng mga Hudyo. Ang usapan nila ni Jesus at ng mga pantas ng batas ay tungkol sa mga tekstong Hudyo. Ngayon, anong wika ang gamit ni Jesus? Noong nakikipag-usap siya sa mga pantas ng batas, anong wika ang ginagamit niya? Malamang na nakikipag-usap siya sa kanila gamit ang Hebreo at Aramaiko. Sanay si Jesus sa dalawang wikang ito. At ito rin ang dalawang wikang ginagamit ng mga tao sa Israel noong panahong iyon. Ang 12 tribo ng Israel, o kung ano ang natira noon, ay kadalasang nagsasalita ng Hebreo at Aramaiko. Sa Galilea, mas gamit ang Aramaiko, habang sa Judea, lalo na sa templo ng Jerusalem, mas ginagamit ang Hebreo. Ginagamit din ang Hebreo bilang wika sa mga pagbasa. Kapag pumasok si Jesus sa sinagoga, halimbawa sa Nazaret, at binasa niya ang aklat ni Isaias, nagbabasa siya sa Hebreo, nagbabasa siya ng mga tekstong Hudyo sa Hebreo. At dahil sa kanyang malaking karunungan at pamumuno, nakatanggap si Jesus ng isang titulo. May nakakaalam ba kung anong titulo ang natanggap ni Jesus? Kung paano siya karaniwang tawagin ng mga tao? Tingnan ko nga dito sa mga komento. Sino ang nakakaalam kung anong titulo ang itinatawag ng mga tao kay Jesus? Dito, si Priscilla, nakita kong siya ang unang sumagot. Eksakto, Rebe, Rabbi, Rave ang mga disipulo at ang mga tagasunod ni Jesus, madalas siyang tinatawag na Rabbi, Rabino, Rebe. Makikita rin ito sa Bagong Tipan, sa Biblia. Kaya, ayan mga kaibigan, para sa inyong takdang aralin. Mateo, Kabanata 26, Talata 25 at 49, sa Marcos, Kabanata 9, Talata 5, Juan, Kabanata 1, Talata 38. At tuloy-tuloy pa ang listahan. Napakahaba ng listahan, makikita natin ng paulit-ulit na tinatawag nila siyang Rebe. Ang Rebe ay, ibig sabihin nito, literal, rabino, at ang rabino noong panahong iyon ay isang taong may autoridad, may pamumuno, isang guro. Kaya, kapag isinasalin ang Biblia sa Portuges, minsan nananatili ang salitang rabbi, rabino, at minsan naman isinasalin ito bilang guro. Pero pareho lang iyon. Karaniwan, kapag nagsasalita sila, hindi nila tinatawag ang isa't isa na guro, kundi rabino. Malaki ang kanyang autoridad sa mga kasulatan, gaya ng nakikita natin. Mula pagka 12 anyos, humanga na ang mga tao sa talino niya. Isipin niyo siya bilang adulto. Tinatawag siya ng mga tao bilang isang may autoridad. Autoridad sa relihiyon at iyon ang titulong Rabbi. Kaya ipinanganak siya sa mga magulang na Hudyo, ipinanganak sa loob ng Judea at lumaki sa Galilea na isa ring rehiyong Hudyo. Pumupunta siya sa mga sinagoga, nagsasalita ng mga wikang Hudyo, Hebreo at Aramaiko. Tinatawag siya gamit ang titulong Hudyo na Rabino, na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Kaya, lahat ng ito ay mga patunay na si Jesus ay isang Hudyo. Mamaya tatalakayin natin ang tungkol sa pagiging Palestino. Ipapaliwanag ko rin iyan mamaya. Pero sa tingin ko ang huli, kapag may nagtanong kung si Jesus ba ay Hudyo, oo o hindi, pwede ninyong sabihin, ano ang nakasulat sa krus? Nang ipinako si Jesus sa krus, nang siya ay hinatulan ng mga Romano, naglagay ang mga Romano ng isang karatula sa itaas na nakasulat sa 3 magkaibang wika at nakasulat doon, INRI, Jesus, ang taga Nazaret,
hari ng mga Hudyo. Ang krimen ay hindi dahil siya ay hari ng mga Palestino, hari ng mga Romano, o hari ng mga Hentil. Hindi, siya ay inakusahan dahil siya ay isang leader ng mga Hudyo, hari ng mga Hudyo. Kaya sa tingin ko, lahat ng ito ay malinaw na nagpapakita sa atin na siya ay isang Hudyo. Nalulungkot ako sa sino mang nagtangkang gawing politikal ang Biblia, mga kaibigan. Nakikita ko ito sa iba't ibang mga issue. Sinusubukan ng mga tao na kunin ang Biblia, kalimutan ang ilang bahagi ng Biblia, kunin ang iba, baguhin ito at subukang ikwento ang isang kwento na walang saysay. At ang totoong kwento, ang kwento na sinasabi sa atin ng Biblia ay si Jesus ay isang Hudyo. Ipinanganak sa Judea, lumaki dito sa rehiyon, namuhay bilang Hudyo at malinaw na siya ay Hudyo. Tapos, saan nga ba nagsimula ang kwento na sinasabing si Jesus ay Palestino? Kung maghahanap kayo online, hindi kayo mauubusan. May British Broadcasting Corporation na gumawa ng ulat tungkol dito noong mga nakaraang taon, at ang Al Jazeera ay taon-taon ding nag-uulat nito. Marami akong nakikitang ulat na sinasabing Palestino si Jesus. Saan ito nagsimula? Nagsimula ito sa isang kalituhan. Ang unang kalituhan ay dulot ng katotohanang sa kasalukuyan. Ang Bethlehem ay nasa autoridad ng Palestina. Kaya ang mga ipinapanganak doon ngayon ay Palestino. At tama ito. Ang usapin ay hindi ipinanganak si Jesus sa kasalukuyan. Ipinanganak si Jesus mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Kaya dito nagsisimula ang kalituhang ito. Ang lumikha ng mitong ito ng urbanong alamat na si Jesus ay Palestino ay si Yasser Arafat, isa sa mga lider ng makabagong kilusang Palestino. Kaya kapag tiningnan natin, nagsimula ang kwentong ito kay Yasser Arafat. At lalo pa itong lumalakas at patuloy na lumalakas taon-taon. Kaya nandito ako ngayon para magkwento ng kaunti sa inyo para maipasa nyo rin ang katotohanan sa iba. Pag-uusapan natin kung kailan lumitaw ang pangalang Palestina at kung kailan naging bahagi ng autoridad ng Palestina ang Belem. Noong ipinanganak si Jesus, 2,000, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, gaya ng sinabi ko, ang buong rehiyon ay kilala bilang Judea. Pati nga ang mga Romano, tinatawag pa nilang Judea ang Galilea. Tinawag nilang probinsya ng Judea ang buong lugar. Kasama ang Galilea kahit hiwalay ito dati. Partikular nilang tinukoy ang Jerusalem at Belem. Ito ang tinatawag na Judea. Ang pangalang Palestina, noong panahon ni Jesus, ay umiiral na. Pero hindi pa ito ginagamit para tukuyin ang rehiyong ito. Ang pangalang Palestina o Pleshet o Filistea ay pangalan na ginagamit noon para tukuyin ang isang lahi na tinatawag na mga Filisteo. Ang mga Filisteo, sila ay nanirahan. Sabihin na nating dumating sila dito sa rehiyon mga 3,200. 3,300 taon na ang nakalipas. Dumating sila dito at nanirahan sila sa baybaying dagat. At mayroon silang 5 lungsod, kabilang na ang lungsod ng Gaza. Literal na kung saan ang Gaza Strip ngayon, iyon ang rehiyon ng mga Filisteo. Kaya ang rehiyon ng mga Filisteo, sa isang panahon, totoong tinawag na Pleshet bilang rehiyon ng Palestina, pero hindi ito tumutukoy sa buong rehiyon. Tumutukoy lang ito sa isang maliit na piraso ng lupa kung saan nakatira ang mga Filisteo. Mawawala ang mga Filisteo noong 2,600 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, noong ipinanganak si Jesus, wala na ang mga Filisteo. Noon, Judea ang tawag sa buong rehiyon, kaya isipin mo, ang mga Filisteo ay umiral, nawala, at ang rehiyon ay tinawag na Judea. 100 taon matapos ang pagpapako at muling pagkabuhay ni Jesus, o taong 130 pagkatapos ni Kristo, nagpasya si Emperador Adriano na palitan ang pangalan ng buong rehiyon ng Judea at gawing probinsya ng Syria-Palestina. Sinadya niyang alisin ang pangalan ng Judea bilang isang kolektibong parusa sa mga Hudyo. Sinabi niya, mga kaibigan, hindi na para sa mga Hudyo ang rehiyong ito. Hindi na ito Judea. Ang rehiyong ito ay tinatawag na ngayong buong probinsya ng Syria-Palestina. Syria para sa nasasakupan nito at Palestina para sa ating rehiyon. Matagal nang nawala ang mga Filisteo, ngunit ito ay paraan ng mga Romano para lalo pang galitin at ungkatin ang sugat ng mga Hudyo. Sadyang pinalitan niya ang pangalan ng buong rehiyon batay sa isang paganong lahi na matagal nang naglaho. Ngunit, ayon sa kasaysayan, ang mga Filisteo ay malalaking kaaway ng Israel. Kaya ito ay paraan ni Adriano
Ang emperador ng Roma, para asarin ang mga Hudyo, gumawa ng isang bagay na sinadya laban sa kanila. Kaya, pinalitan niya ang pangalan ng buong rehiyon bilang rehiyon ng Palestina. At partikular niyang pinalitan ang pangalan ng lungsod na kinaroroonan natin ngayon mula Jerusalem patungong Aelia Capitolina na isa ring paganong pangalan. Ang Aelia Capitolina, ang pangalang iyon ay ginamit sa loob ng ilang siglo at pagkatapos ay muling naging Jerusalem. Pero ang pangalang Palestina, kilala pa rin natin hanggang ngayon. Ang mga Palestino o yung tinutukoy natin ngayon bilang mga Palestino ay hindi tuwirang mga inapo ng mga Filisteo. Hindi sila ganoon. Ang mga Filisteo ay nagmula sa Europa. Ang mga pagsusuri sa DNA, mga makasaysayang pananaliksik, at mga arkeolohikal na pag-aaral ay nagpapatunay na ang mga Filisteo ay may pinagmulan sa Europa. Galing sila sa isla ng Kreta, dumating mula Timog Europa, nanirahan dito at tumagal ng ilang siglo. Pagkatapos, pinalayas ng mga Asiryo at Babilonyo ang mga Filisteo hanggang sila ay nawala. Kaya mahalaga, mga kaibigan, na malaman natin na ang mga kasalukuyang Palestino at ang mga Filisteo ay dalawang magkaibang lahi. Ang mga kasalukuyang Palestino, mga kaibigan, hindi ko binabaliwala ang posibilidad ng hinaharap na estado ng Palestina o ang karapatan ng mga Palestino. Ang tinatalakay natin ay malinaw na kasaysayan. Kaya, ang mga Palestino ngayon ay inapo ng mga Arabo na ayon sa Biblia ay inapo ni Ismael. At ang mga kasalukuyang Palestino rin ay mga inapo ng mga kababaihan mula sa rehiyong Sub-Saharan. Ibig sabihin nito mula sa Afrika. Nag-live ako tungkol sa pinagmulan ng mga Palestino bilang Arabe, habang si Rodrigo Silva ay nag-live naman tungkol sa pinagmulan nila bilang Aprikano at nalito ang mga tao. Parehong tama ang dalawang pinagmulan. Makikita natin sa patriarkal na maraming Palestino ngayon ay Arabeng pinagmulan. Inapo ni Ismael at Abraham. Aton sa panig ng matriarkal, ayon sa mitochondrial DNA, sa panig ng kababaihan, ang lahing babae ng mga Palestino, makikita natin na maraming Arabeng pinagmulan. Maraming pinagmulan mula sa Afrika, lalo na mula sa Sub-Saharan Africa. Kaya, ang mga kasalukuyang Palestino ay halo ng mga Aprikano na dumating at mga Arabe na nagmula sa Arabian Peninsula. Dumating sila dito, karamihan, mula noong ika-7 siglo pagkatapos ni Kristo. Kaya nililinaw ko lang ito. Iyan ang pinagmulan ng mga Arabeng at Palestinong tao na dumating dito mula ika-7 siglo. Kaya, ang mga Palestino ay nakatira dito sa loob ng maraming siglo at ganoon din ang mga Hudyo na nakatira dito ng mahigit 3,000 taon na. Karamihan sa mga Hudyo ay pinalayas ng mga Romano at nagawang makabalik sa kanilang lupain. Ibig sabihin, dalawang lahi ang naninirahan sa rehiyong ito, ang mga Palestino at ang mga Hudyo. At dahil dito, gaya ng alam ng lahat, may alitan sa pagitan ng populasyon ng mga Palestino at ng populasyon ng mga Israeli. Nagkasundo para sa kapayapaan. Oo, may kasunduan sa kapayapaan ang autoridad ng Palestina at Israel simula dekada 90, ngunit kailangan pa itong pagyamanin. Hindi pa natin nakakamit ang perpektong kapayapaan sa rehiyon, malayo pa tayo rito. Nagsimula noong dekada 90 ang mga kasunduan sa kapayapaan ng Israel at autoridad ng Palestina. Ang mga kilalang kasunduan sa Oslo, kasunduan sa Camp David, maaari ninyong hanapin ang mga kasunduang ito sa internet, makakakita kayo ng maraming impormasyon. Noong dekada 90, nang nagsimula ang mga kasunduan sa kapayapaan, nabuo ang autoridad ng Palestina. Ibinibigay ng Israel ang dating hawak nilang teritoryo para mapunta ito sa kontrol ng Palestina. At ang mga teritoryong ito na ibinigay ay bahagi ng West Bank, kabilang na ang Bethlehem, at pati na rin ang Gaza Strip na ibinigay sa autoridad ng Palestina. Kaya kapag pinag-uusapan ang Bethlehem, tumutukoy ito simula dekada 90, noong 1900, 1,400, 1,975 nang nilagdaan ang mga kasunduan. Simula noong dekada 90, naging bahagi na ng autoridad ng Palestina ang Bethlehem. Kaya mga kaibigan, bahagi na ng autoridad ng Palestina ang Bethlehem ngayon. Oo, 2,000 taon na ang nakalipas, bahagi ito ng Judea. Kaya, hiniling nila sa akin na pag-usapan ang mga kasunduan ni Abraham. Pwede kong pag-usapan ito mamaya ng kaunti. Binabasa ko muna dito ang mga komento habang ako ay nagsasalita. Hindi katang-isip si Jesus. Hindi. Malinaw na hindi katang-isip si Jesus. Mga kaibigan, alam ng sino mang nakakakilala sa kasaysayan na umiiral si Jesus.
Isa siyang makasaysayang tao at walang nagtatalo tungkol doon. O kahit papaano, sino mang may kaunting kaalaman sa kasaysayan at arkeolohiya dito sa rehiyon ay alam na umiiral si Jesus. Hanapin mo lang ang mga makasaysayang sanggunian gaya ni Flavio Josefo. Alam nating umiiral si Jesus. At dahil dyan, maaari nating pag-usapan ang pagiging makasaysayan niya. Maaari nating pag-usapan ang lungsod kung saan siya ipinanganak, ang katotohanan ng kanyang kapanganakan. Wala nang diskusyon tungkol dito. Ipinanganak sa Judea, ipinanganak sa Belen. At sa kasalukuyan, bahagi na ng autoridad ng Palestina ang Belen. May malaking komunidad ng mga Kristiyano sa lungsod na ito. Ang pinakamalaki sa autoridad ng Palestina ay nasa Belen. At maganda rin itong bisitahin. May mga dekorasyon ng Pasko, pero ngayong taon mas kaunti. Ang mga pagdiriwang ng Pasko, kapwa sa autoridad ng Palestina at sa Israel, ngayong taon ay binabawasan. Dahil malinaw naman, ang Israel ay nagdaang 2 buwan na nasa digmaan. May digmaan pa rin sa Gaza ngayon at dahil dito, sa tingin ko hindi ganoon kalaki ang diwa ng Pasko ngayong taon. Ang Belem ay magandang lungsod bisitahin, pati na rin ang mga karabana ng Israel kasama si Alin. Palagi naming binibisita ang autoridad ng Palestina, Belem at Jericho, na biblikal na lungsod at mahalaga ngayon na nasa ilalim ng kontrol ng autoridad ng Palestina. Binibisita namin ang Belem, ang bukirin ng mga pastol, binibisita namin ang simbahan ng Anunsyasyon. Pasensya na, pati na rin ang simbahan ng Anunsyasyon sa Nazaret, pero sa pagkakataong ito, ang simbahan ng kapanganakan sa Belem, kaya naglalakbay kami. Ang mga rehiyon ng autoridad ng Palestina ay payapa, at ang mga Kristiyano sa Belem ay mabait at palakaibigan. Lagi kaming tinatanggap ng bukas palad. Kahit sa gitna ng kaguluhan, ang mga Palestinong Kristiyanong kaibigan ko ay nagpadala ng mensahe, nagtatanong kung ayos ako at naglalaman ng hangaring kapayapaan na siya ring hangarin namin. Naniniwala ako na karamihan sa mga tao ay nagnanais ng kapayapaan sa Israel, sa West Bank at sa Gaza. Sa palagay ko, karamihan ay nagnanais ng kapayapaan at dignidad at mamuhay ng payapa at magkasama. Kaya talagang umaasa kami ang aming hiling ngayong Pasko, ang aming hiling para sa palagay ko, ang regalo namin ngayong Pasko ay maaaring siguro talaga ay isang pangmatagalang kapayapaan. At hindi lang basta tigil putukan ng ilang araw, kundi talaga ay isang pangmatagalang kapayapaan. Pero sige, balik tayo dito. Balikan natin ng kaunti ang pinag-uusapan natin kanina. Sa ngayon, at simula pa noong dekada 90, ang Belem ay talagang sakop na ng autoridad ng Palestina. Ang West Bank ay nahati sa 3 zona, A, B at C. May mga tao dito na nagpapakuha ng litrato sa Christmas tree. Kaya ang West Bank, hinati ito sa zona A, B at C. Ang zona A ay 100% kontrolado ng autoridad ng Palestina. Halimbawa, Belen. Ang zona C ay ang zona na kontrolado ng Israel at ang zona B ay zona ng pinagsamang kontrol. Kaya, sa kasalukuyan mula noong dekada 90, ang Belen ay kabilang sa zona C, ay pasensya sa zona A, ang zona ng autoridad ng Palestina. Dahil dito, hindi na pumapasok ang mga Israeli sa loob ng Belen ngayon. Pero kami, kasama ang mga driver at ako rin, dahil nagtatrabaho ako sa turismo, kami, pumapasok kami, bumibisita, nakikilala ang lungsod, nakikilala ang mga artisan, marami pa ring artisan hanggang ngayon na nakatira sa Belen. Kaya talaga namang napakaganda ng Belen. At umaasa ako na, sa mga susunod na linggo, sa tulong ng himala ng pagtatapos ng digmaan na ito, makabalik din ako sa autoridad ng Palestina para makapag-film doon, para maipakita pa sa inyo. Marami kaming mga video sa autoridad ng Palestina, sa Betania, sa Jericho, at pati na rin sa Belen. Baka may iba pa kaming video na di ko na maalala ang mga pangalan ng lungsod. Pero may mas marami pang mga video sa loob ng autoridad ng Palestina at marami ring mga video sa loob ng West Bank. Katulad ng Silo at Bundok Gerizim, ganoon din ang mga Samaritano. Kaya, nagvi-video kami, naglalakbay sa magkabilang panig, isa rin ito sa mga advantage ko. Dahil nakakapaglakbay ako sa magkabilang panig at nakikita ko ng kaunti kung ano ang nangyayari sa magkabilang panig. Kaya, sa buod ng kasaysayan, sa sandaling ito na narito tayo, naaalala ang Pasko at ang Pasko. Sa kabila ng magagandang ilaw at dekorasyon, ang talagang dapat nating alalahanin ay ang kapanganakan ni Jesus. Talagang isang pangyayari na nagbago sa kasaysayan ng sangkatauhan at nagbago sa buong banal na lupain. Si Jesus ay ipinanganak bilang isang Hudyo sa Judea at maraming nangyari mula noon.
Sa kasalukuyan, ang Bethlehem ay kabilang na sa autoridad ng Palestina. Kung tinanong mo si Jesus 2,000 taon na ang nakalipas kung Palestino siya, sasabihin niya, hindi ako Filisteo. Wala na ang mga Filisteo. Kaya syempre, maraming nangyari mula noon. Ang pangalang Palestino ngayon ay ginagamit para tukuyin ang mga Arabeng tao na ito at Sub-Afrikano na nakatira dito sa rehiyon at, sa karamihan, ay namumuhay ng maayos kasama ang Israel. Ibig sabihin, karamihan sa Arabeng Israeli ay inapo ng mga Palestino. Sila ay bahagi ng lipunang Israeli. Itinuturing nila ang kanilang sarili bilang bahagi ng Israel, kahit na may lahing Palestino sila. Itinuturing nila ang kanilang sarili, at itinuturing din sila bilang bahagi ng Israel. Ganoon din ang West Bank na kontrolado ng autoridad ng Palestina. May kasunduang pangkapayapaan ang autoridad ng Palestina at Israel, at nais natin ng mas marami pa sa hinaharap. At sana ang lahat ng ito ay mauwi sa isang pangmatagalang kapayapaan, na ang dalawang bayan ay mabuhay ng magkatabi, magkayakap, at magkahawak kamay. Alam ko na sa digmaan, minsan mahirap itong maisip. Pero tinanong na ako bago pa ang mga kasunduan ng Abraham. Sa tingin ko, ang mga kasunduan ng Abraham ay mga halimbawa kung paano patuloy na isinusulat ang kasaysayan. Kung may nagsabi isang siglo na ang nakalipas na magkakaroon ng estado ng Israel, tiyak na sasabihin ng lahat na imposible iyon, na hindi na mabubuo ang Israel. Tandaan, winasak ng mga Romano ang Israel noong 70 AD simula 136 AD. Karamihan sa mga Hudyo ay pinalayas mula sa Israel. Kaya kung may nagsabi noong daan-daang, o 1,000 taon na ang nakalipas, sasabihin ng mga tao, hindi na muling magkakaroon ng kalayaan ang mga Hudyo. Kaya una, nagawa ng Israel na muling maging isang malayang bansa na isa ng himala. Pagkatapos, sinalakay ng mga bansang Arabo ang Israel at mula noon, marami sa kanila ang tumigil sa pakikidigma, makipag-alyansa at magtatag ng matibay, pangmatagalang kapayapaan kasama ang Israel. Ang Ehipto ang unang bansang Arabo na nakipagkasundo sa Israel, sinundan ng Jordan. Sa nakaraang 23 taon, nakita natin ang mga bansang Arabo na gumagawa ng mga kasunduan. Kaya, ang United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, Sudan, at kung loloobin ng Diyos, hindi magtatagal ay pati na rin ang Saudi Arabia. Tahimik na ipinagpapatuloy ng Saudi Arabia ang negosasyon ng kapayapaan kasama ang Israel. Naghihintay sila matapos ang digmaan. Pero pagkatapos nito, malapit nang magkaroon ng kasunduang kapayapaan ang Saudi Arabia at Israel. Sa palagay ko, kung sinabi dati na magkakaroon ng kapayapaan ang Israel at Saudi Arabia, sasabihin ng iba, baliw kayo. Imposible, yan. Nangyari na ito sa maraming bansa. Nangyayari na rin ito sa Saudi Arabia. Kaya sa tingin ko, pinapakita nito na oo, posible talaga. Mga bagay na parang imposible ilang taon lang ang nakalipas ay napapatunayan ngayong posible pala. Kaya ngayong pagtatapos ng taon, hiling namin na ang Hamas at ang mga naghahangad ng pagkawasak ng Israel at pati ng mga Palestino na matalo ang Hamas. At mangyari ito sa pinakamabilis na paraan na posible, na may pinakamababang bilang ng buhay na masasawi. Kaya matalo ang Hamas at pamunuan ng autoridad ng Palestina o iba pang ahensyang may kakayahan. At makatarungan ang Gaza Strip para sa muling pagtatayo nito. Sa hinaharap, oo, magkaroon ng kasunduan sa kapayapaan sa Israel at mga Palestino. Iyan ang aming hangarin. At naniniwala akong ito rin ang hangarin ng karamihan sa Israel. Kaya, iyon ang aming ideya at sana makapasok tayo sa 2024 na taon na puno ng magagandang bagay. Nandito kami na may mga plano at plano para sa isang kamangha-manghang 2024. Alam nyo, tulad ng alam nyo, umabot na sa 2 milyon ang subscribers ng channel sa gitna ng digmaan. At dahil doon, hindi ko ito masyadong pinag-uusapan. Pagkatapos ng digmaan, magse-celebrate tayo para sa 2M subscribers, magpaparaffle ng biyahe sa Israel, at magsasalo ng party, cake, at lahat ng karapatan dito. May mga magagandang caravan tayong nakaayos para sa susunod na taon, kabilang ang caravan sa Israel kasama sina Aline at Rodrigo Silva. Matagal ko nang gustong gawin ito at sa wakas naayos na para sa susunod na taon. Kaya naman, talagang hangad natin na sa susunod na taon, matapos na sana agad ang digmaan na ito.
na ang susunod na taon ay maging isang kahangahangang taon, taon ng kapayapaan, taon na talagang maiiwan na natin ang lahat ng kalungkutan na ito sa nakaraan. At alam ko na ako ay nasa ganitong dilema ako na sa isang banda iniisip talaga natin ang mga positibong bagay, iniisip ang hinaharap. Pero sa kabilang banda talagang hanggang ngayon talagang dumaranas ng mahihirap na panahon ang Israel at ganoon din ang Gaza. Kaya hindi natin pwedeng balewalain iyon. Pero ang pinakamahalaga talaga ay ang patuloy na pagdarasal para sa kapayapaan. Naniniwala ako na lumipas na ang pinakamasama at talagang papunta na tayo sa mas magandang kinabukasan. At sana ito ang maging hangarin natin para sa taong 2024 para ipaalam sa iyo kung loloobin ng Diyos simula susunod na linggo, magpo-post na kami ng normal na nilalaman dito sa Israel. Na-record namin ang maraming bagay noong pagbubuntis. Nag-maternity leave ako para makasama at makalabas kasama ang mga anak ko. Sa huli, medyo nasayang ang maternity leave ko dahil sa lahat ng nangyayari. Ayokong talagang iwan kayo, pabayaan kayo. Hindi ninyo alam ang nangyayari o kung ayos kami, kaya gusto ko kayong sabihan. Mayroon kaming ilang mga bagay na naitala sa iba't ibang lugar sa Israel na naitala namin bago magsimula ang digmaan, kaunti bago magsimula ang digmaan. Ipopost namin ang mga iyon sa susunod na linggo para maibalik ng channel ang aming tradisyonal na programa. Kapag may mga mahahalagang bagay, ipopost din namin. Pagkatapos ng digmaan, kami agad ang magpo-post dito at magdiriwang ng pagtatapos ng labang ito. Nagpapasalamat kami sa suporta ninyo, sa mga dasal ninyo. At alam ko na mas maikli ng kaunti ang live na ito kaysa sa nakasanayan natin. Ipasa ninyo sa iba ang katotohanan tungkol kay Jesus at kung saan siya ipinanganak. Kung loloobin ng Diyos, babalik tayo kasama ang karabana sa Belem para mag-record at ipapakita muli sa inyo ang realidad ng Belem ngayon at kung paano rin ang Belem noong panahon ng Biblia. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, mag-uusap pa tayo mga kaibigan. Maligayang Pasko, bagong taon at magkita tayo sa susunod.